Hello guys! Welcome back to my channel at welcome po sa ating series na Grow Rich. Konti po tayong mag-aaral at ang topic po natin ngayon, the real measure of wealth. Paano ba sinusukat ang ating kayamanan? Kasi pag tumitingin po tayo sa mayayaman po, ang lagi po natin napapansin yung properties po nila. Marami silang properties. May mga bahay, hindi lang isa ang bahay. Maraming bahay, maraming kotse, maraming appliances, maraming pag-aari po. Kaya lang po, delikado po pag dyan tayo titingin. I-explain ko po sa inyo in future videos po. Kasi pag dyan po tayo nakatingin sa pagplano nating yumaman, ay nako, baka maligaw po tayo ng landas kasi kung property sa magiging goal po natin, baka hindi po tayo yumaman. Ang magandang sukatan po talaga sa pagyaman na dapat talaga binabantayan po natin ay yung tinatawag po na cash flow, pera na pumapasok po sa atin, na dapat po ang goal po natin kada taon na papataas po natin yung cash flow po na yan taon-taon. Sa ano man paraan na pwede natin maisip, kung mapataas man natin ang ating sahod, magkaroon tayo ng sideline, magkaroon tayo ng mga side hustle o business, dapat po napapataas natin kada taon po yan. Halimbawa, in the first year, o konti lang ang cash flow natin, 15,000 a month. Wala problema. Dapat the following year, mas mataas. 18,000 a month. At susunod na taon, 22,000 a month. Dapat palaki ng palaki ng palaki ng palaki ang cash flow na pumapasok. Yun po ang maganda po talaga. Gino-goal po natin. Kasi kung diretso po natin magagawa na papapataas po natin ating cash flow, doon po talaga tayo magiging mayaman. At yung properties po ay resulta na lang po ng pagkakaroon ng malaking cash flow. Yun lang po, At sa future, i-discuss ko po kung bakit po ganire. Okay? God bless po sa inyo. Bye-bye!